good. Nay, patingin mo. Ma'am, baka pwede naman makita namin yung face mo kasi sayang naman yung kagandahan mo. Yeah. Diba? Ang ganda. Alright, so we just want to formally call you po kasi ikaw po yung nanalo ng hashtag pusong ganda. Congratulations po. So ngayon, ma'am, inform ka lang namin na pupunta po kami sa inyo ng 10 a.m. bukas. Salamat po ng marami. Huwag po kayo umiyak. You deserve it. Yan. Okay. So don't forget po, palike mo. kaming lahat. Yes, palike din. Palike mo din pa rin sa mga friends mo. Tsaka kung gusto din nilang sumali sa hashtag pusong Entrep, pakita mo lang, alright? Okay, sige po. See you tomorrow and congratulations. Okay na. Hello mga ka-Power Puhunan! Very exciting and inspiring ang hapon na ito. You will witness a story of an overwhelming woman, a mother and a wife, and an extraordinary nanay. Ang kwento ng pagiging buhay tindera niya at matibay niyang pagkakapit sa pag-asa at panibagong pagkakataon mula sa bayan ng Maragondon, Cavite. Good afternoon mga ka-Power Puhunan. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Maragondon. So ngayon, malalaman po natin ang first winner ng hashtag Pusong Entrep. Samahan nyo kami. Tara! Sa nakaraang episode ay pinakilala namin sa inyo ang unang 10 na contestants na masigasig na nagpatuloy na makamit ang kanilang mga pangarap. Let us watch the recap of our previous episode. All of them are inspirational people that are working so that they can give their families a better tomorrow. How much is your indicated amount that you're going to use for this specific business? Right? So that is your first one. Be specific. For the letter M from SMART, we have measurable. Find something that, that this specific goal, like let's say for this 1 month, we can grow this show to have more than 10,000 followers. That is attainable. Something that you know that is not impossible, but you can reach it. Kulan ng pansin along the way. Narito ang mga techniques na makakapag-set ng financial goal. So, the first step for financial in life, it is important to not be afraid to put yourself out there. Win or lose. It is all about the spirit of challenging yourself to be open to realizing your highest potential. Giving up is not an option. Never stop hoping, persevere, and be bolder. Walang katumbas na anumang halaga ang pagod, pag-aaruga at sakripisyo ng isang ina sa kanyang pamilya. Ito na ang pinakamasarap na pakiramdam na kanyang mararanasan sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanang pagsubok at hamon ng buhay bilang isang babae. Si Nanay Evelyn Tabuhara ay nagmula sa mga angkan ng kababaihan, likas ang pagmamahal sa tradisyonal na negosyo. Ang paggawa at pagbenta ng mga kakaning Pinoy dala ang mga karanasan mula pa lamang sa kanyang kabataan. Binalikan niya ito ginamit na sandata at pakikibaka sa buhay bilang pansamantalang single parent na nagtulak sa kanya na magtinda muli ng pangtustus niya sa pangangailangan ng pamilya, lalo na sa edukasyon ng kanyang mga anak. Tsaka yung turon ko, anak, ilagay mo din eh. Yung saging nasa ilalim, kuhanin mo. Hindi ako makakatungo, gawabil. Inaanuhan nila ako.
Sa tasa, yung pangsandok natin. Naklagyan mo nga itong tubig na. Oo, anak. Nakihanda mo na yung gagamitin ko, yung mga kasiro, yung kawali. Pagsalid ka na ng mantika, anak. Hindi niya ikinahiya na magsimula ng maliit na negosyo mula sa pangungutang sa 5-6 at sa ibang mga tao upang maitawid ang pangangailangan ng kanyang mga anak sa humigit 6 na taong pinagdaanan ang pagsubok sa relasyon sa kanyang asawa. Hindi siya natinag na mabigat na suliranin at nagpatuloy ng buhay para sa kanyang mga anak at sa kanyang sarili. So, good afternoon, everyone. So, our first winner for hashtag Pusong Entrep is Miss Evelyn Tabuhara from Maragondon, Cavite. All right, so Miss, how would you feel? How does it feel knowing that you have won our first hashtag Pusong Entrep? Maligaya po ako kasi matutupad na po yung mga pangarap ko tsaka para po sa pamilya ko. Hey, thank you Ayan so po yung much. mister ko. Yung sinasabi ko sa inyo. Hello po. Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po. Okay. So ano po yung masasabi niyo, Sir Din, sa pagsali ng misis niyo dito sa unang project namin, which is hashtag Pusong Entrep? Maraming salamat po sa siyang nanalo sa Yes. sa kanyang sinalihan na Enterprep. Maraming salamat po. Sa mga lahat po ng sumuporter sa akin, maraming salamat po sa mga kamag-anak po, sa mga kaibigan ko, tsaka sa mga kasamahan ko po dati sa trabaho. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po ito matatanggap kung hindi po. Sa tulong niyo po, salamat po. Hanggang sa ngayon, dumaranas pa rin ng mga pagsubok si Nanay Evelyn. Pero hindi ito ang magpapasuko sa kanya upang maabot ang pangarap na mapapaasenso ang kanilang kabuhayan. Magsisimula muli si Nanay Evelyn ng isang panibagong kwento at ngayon kasama ng walang pagod ang dalangin at pag-asa, sasamahan siya ng Puhunan Power at hashtag Pusong Entrep sa pagsisimula ng kanyang buhay Entrep. Ang una ko pong pagsali, hinimok po ako nila sir sa aking pagsali dito sa entrepreneur na ito. Tapos po, pumayag na rin po ako nung una po, ayoko pa. Pero nung naikwento ko na po yung buhay ko. Tapos po, hanggang sa
sumali na po ako sa programang ito hanggang sa panalunan ko nga po ito. Ako po nagpapasalamat at matutupad ko na po lahat ang aking mga pangarap at gagamitin ko po itong puhunan para mapalago ko po ang aking hanap buhay. Sa iba pong katulad kong mga naghahanap buhay, sumali po kayo dito sa programang ito. Ito po para sa atin at sa kabubuhay ng ating pamilya, tayo po ay matutulungan nito sa ating pong paghahanap buhay. Tandaan niyo po, pag may hashtag pusong entrep ka, may puhunan power ka, panalo ka, sali na! Creating new scalable venture is a challenging and complex task. The road to entrepreneurial success is a long, winding, and strewn with pitfalls, obstacles, and blind turns. But today, we are more than fortunate enough to be the vessel of hope and aspiration to the micro businesses to the likes of Nanay Evelyn, ang masikap na kakanintindera sa harap ng simbahan. A woman barista on the wheels, a street food vendor, a parisan dreamer, a sari-star store owner, a tindera sa palengke, a nanay scramble sa padyak, and a mamang sorbetero. Bangon Pusong Entrep. Gawin ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Kalayaang pinansyal at kalayaan mula sa kahirapan. Salubungin ang panibagong bukas, harapin ang mga bagong hamon ng buhay. Makabagong ideya, We also have additional announcements for our participants and future registrants. Sa mga contestants na hindi papalarin na manalo during our weekly competition, maaari pong ma-carry over ang inyong entry for the next batch of the competition. Just continue liking and sharing your video entry and don't forget to follow our social media pages. Bibigyan lamang kayo ng 3 consecutive tries to win. And if hindi pa rin kayong mapili, after that, we have to pause your entry for 2 weeks, but you can still continue liking and sharing dahil ang video na may pinakamagandang like and shares at the end ay pwede pang manalo sa Grand Finals. Na-amaze kayo at na-inspire sa nakakadandang kwento ng pakikipaglaban ni Nanay Evelyn sa mga alon ng buhay bilang isang maliliit na negosyante at entrepreneur, pagiging isang ina at asawa na kanyang inilahad during the first run of our competition on May 3 to 16. Ngayon hapon ay live nating makakasama dito sa Power Puhunan Studio ang bida ng ating kwentong entrep. Walang iba kundi ang kauna-unahang certified hashtag Pusong Entrep winner na si Mrs. Evelyn Tabohara and ang kanyang Mr. na si Gilbert Tabohara. Samahan niyo din po kami at maaari po kayong mag-join sa ating live episode ngayong hapon. Ang iyong mga comments and reactions ay amin aabangan. So, good afternoon, Ms. Tabohara. Good morning, sir. Kamusta naman po kayo? Okay naman po, sa awa po ng Diyos. At magandang hapon din po. Thank you po. Ano po yung pakiramdam po na kayo po yung naging winner ng hashtag Pusong Entrep? Ang pakiramdam ko po, hindi ko po talaga na maano sa sarili ko na ako po yung nanalo sa awa po ng ating Panginoon. Binigyan niya po ako ng plano na para matupad ko po yung mga pangarap ko sa buhay, sa aking pamilya. Thank you so much. But yan talaga yung advocacy namin dito is magbigay ng change sa mga Filipino entrepreneurs dito sa atin. So ngayon, Nanay, sa kabila ng iyong mga dinaanan na pagsubok, ano po ba ang nagtulak sa inyo na magpapatuloy sa pagtitinda? Ang sa akin po kasi ma'am, habang may buhay talaga pong ako'y maghahanap buhay kasi maliliit pa po ang aking mga anak, may mga apo po akong lalaki, may apo po akong sinusubaybayan na ngayon, kahit po sila ay may mga magulang. Siyempre,
bilang isang magulang, ako rin po ang magulang ng aking apo. Kaya po, habang ako ay nabubuhay, maghahanap buhay po. So talagang all the hard work is for your family. No? So that is the most important thing that our parents, especially your mom and your dad gives you that support na kailangan natin. So hayaan po, bago po tayo magpatuloy sa napakagandang kwentuhan kay Nanay Evelyn at kay Sir Gilbert, alam kong hinihintay nyo ang unang trivia natin. So ang kailangan nyo lang gawin is i-comment ang sagot nyo, tapos hintayin nyo kung kayo ba ang pinakamabilis na sumagot sa ating trivia. So trivia number 1 is, sa anong Tagalog word nagmula or nag-originate ang pangalan bayan ng Maragondon? Right? So maya-maya po, i-reveal din namin sa inyo kung sino po yung nanalo sa huli. Alright? So next, na Evelyn, ngayon, ano po ba kayo, naunahang winner ng hashtag Pusong Entrep? Ano po yung masasabi nyo na di lamang sa mga ina, kundi pati na rin sa mga hopeful na may mga maliliit na rin na negosyo? Sa akin po, ang masasabi ko sa aking mga katulad na naghahanap buhay, sa maliliit na mga naghahanap buhay, wag po kayong matakot. Subukan nyo din po. Kasi nung una po ako talagang natatakot sumali. Pero lakasan lang po ng loob yan. Go lang po tayo. Tuloy-tuloy ang laban sa buhay. Doon lang po. O, diba? So, lakasan nga lang talaga ng loob yung kailangan natin. Huwag kayong matakot. Kasi ang kailangan lang naman natin gawin, right, is tulad nga ng dun sa sinasabi natin, is kailangan nyo lang gumawa ng video. Yung video nyo tungkol sa negosyo nyo or gusto nyong gawin negosyo. Alright? So, mga ka-power puhunan, tandaan nyo, you're also free to join our discussions and kwentuhan. Just drop a line on our comment section below. Hit that love and like button na rin para naman patuloy kaming ma-inspire at sa pagbigay sa inyo ng mga significant stories. You can also subscribe in our YouTube channel. Huwag kayong kalimutan, malaking tulong at suporta sa mga kapatid nating entrepreneur ng patuloy niyong pagsama sa amin para ma-uplift ang kanilang buhay. Alright, bago po ang trivia number 2, paalala, huwag kayong bibitaw. Alright, ready na ba kayo? Okay, so, ang trivia number 2 ay, sino ang bayaning nilitis at pinatay kasama ang kanyang mga kapatid ng kanyang kapwang revolusyonaryo sa bayan ng Maragondon? So remember, all you need to do is comment your answers down below. At bago matapos ng ating show, i-announce namin kung sino ba ang mga lucky trivia winners. Kaya tumutok lang kayo hanggang sa huli. Okay, so ang question ko naman dito ay para kay Sir Gilbert. So habang nag-aayos sila dyan, kasi naman medyo tahimik tayo ngayon. How are you po? How are you naman, Sir Gilbert? Okay naman po. Na-shock naman kayo nung sinabi ni Mrs. Evelyn na, uy, nanalo nga siya. Shock ako. Pero kasama na rin yung tuwa. Dahil siyang nanalo sa contest. So ano po ba yung naging strategy nyo? Paano nyo ba nagawa na nanalo kayo? Kasi di ba, yung iba parang ang ginagawa lang nila is, di ba, share lang, share. Pero paano nyo na ba na-convince yung mga tao na mag-like and mag-share ng video nyo? Mga tropa ko, mga kapwa ko driver, sinend ko lang yung video. Like and share naman nila. So marami talaga siguro kayong mga friends, no? Yes, so that's what's more important. Ano pa po? Tsaka po siguro
yung kaya na din nila na like and share yung video ko. Kasi po yung kwento ko naman po talagang as in, totoo yung kwento ko. As in, alam, kilala naman po nila kami na as in third generation na yung hanap buhay. Hanggang ngayon. Napaka-inspiring talaga ng story nyo. Kasi talagang yung mga, let's say, new generation ngayon, di ba? Ang ginagawa nila is kapag yan yung ginagawa ng mga lola or mga mothers nila, parang gusto nilang umalis sa ganyang sitwasyon, Opo. right? Pero hindi nila din nakikita yung heritage ba? Yung passion nyo na talagang let's us keep remembering our history. Kasi yung mga maliliit na bagay na yan yung masasabi mo, ay, Filipino ako. Right? So, we are very happy and we're so thankful din na sumali kayo dito sa hashtag Pusong Entrep namin. Kasi here, what we really do want to understand and know is yung mga Filipinos dyan na hindi pa nakakapagsabi ng story nila. Right? Yung mga wala pang voice para sabihin, ito yung pinagdadaanan ko. So, thank you so much for that. Right? So, meron po ba kayong gustong i-shout out or sabihin sa mga friends ninyo or sa mga tumulong kung ano po yung magiging message niyo sa inyo? Akin po, muli po nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, tsaka yung mga dati ko pong katrabaho na maraming salamat po sa pagla-like and share niyo po sa akin. Para makamit ko po yung pagkapanalo sa hashtag Pinoy Entrepreneur. Salamat. Thank you so much po. So, ngayon, meron po ba tayong trivia number 3? Meron ba? Meron. Okay. So, before our trivia number 3, sa mga viewers natin na may questions, please go ahead and ask your questions din po para kay Miss Evelyn, kung meron. Okay. So, mag-shoutout din muna ako kung sino ba yung mga tao. So, our first shoutout is to Renier Bolotano. Hello po. Okay. Our next shoutout would be kanino? Okay. Kilala niyo po ba si Miss Lolita Angeles? Kasi ang sabi po nila, congrats ne, putumbungbong ko. So, hello po sa inyo. So, may utang bumbong sa kanya. Alright. Sige, tignan po natin kung sino pa po. Okay. So, sabi din po ni Robin Alejandro, pa-shout out po. Hello, Mr. Robin. Kamusta naman po kayo? May questions po ba kayo? Para meron din pong isa, si Jane Zillian, ang nagsasabing hello po. Alright. Okay. Congrats din ulit, sabi ni Jane Zillian. Okay. Alright. So, yun lang naman. Wala naman questions. Ano ba yan? Questions naman. Okay, sige. Habang wala pa po kayong question, ay, meron pa. Okay. So, John Paul, hello, auntie daw. So, ang dami talaga. O, diba? Sabi ko sa inyo, ang kailangan nyo lang talaga gawin is share it to your friends, to your families. Tutulungan ka nila. Diba, uso naman sa atin, Filipino, is yung ano yun? Yung pagiging united natin. Di ba nga, yung sa mga OFWs natin, if you're, for example, you're in Dubai, or you're in Australia, ganon, pag nakakita kayo ng Pinoy, talagang sabi, uy, kabayan! Di ba? So, makabayan naman tayo dito. Alright, next. Sino po? Ay, may nagtanong. Ilang taon na po si tita? Nako! Kailangan ba yung sabihin? Bata pa. Maganda pa. Nahiya tuloy si tita. Okay, ang sabi daw ni Renzel is pa-shoutout po sa lahat ng magaganda at poging empleyado ng dyan. Oh, di ba? Oh, sobrang saya na nila, Mr. Renzel. Oh, nakangiti sila, sobra-sobra. Okay, next.
Alright, so trivia number 3 na tayo dahil ang dami ko nang na-shoutout sa inyo. Okay, ano ang pangalan ng ating unahang certified hashtag pusong entrep winner? O, pabilisan. Kung hindi nyo pa yun na-gets, ewan ko na lang. Hindi talaga kayo nakikinig dyan. Nasa title pa. Alright, so time's up. So hintayin nyo lamang po ang announcement ng mga winners at the end of our podcasts. Okay. So, Nanay Evelyn, para po sa ating mga manunood ng aspiring entrepreneurs at mga micro-business owners, maaari po ba kayong magbigay ng inyong message or inspiring words sa kanila? Yung mga gusto pa lang po, gustong mag ng business. Sa akin pong mga gustong mag-umpisa ng business, sabi ko nga po kanina, wag po tayong matakot, subukan po natin para po tayo magkaroon ng business o yung magsisimula pa lang maghanap buhay. Laban lang po tayo habang may buhay. Diba? Thank you so much for Salamat that. din Laban po. lang talaga. Never give up. Just keep moving. Alright, muli po Nanay Evelyn, it is both an honor and a privilege na makasama ko po kayong dalawa ngayon, araw na to. So, saan namin, nabulol na ako. Ay, makasama na namin kayo at isa sa aming magiging kapartner sa pagsulong ng mga micro-businesses at entrepreneurs dito sa bansa. So, we want to give you your certificate of being our first winner in hashtag Pusong Entrep. Salamat po. Okay, alright. So now, let us go naman sa bonggang tips sa pag-asenso dito sa negosyo nyo. Alright, hindi naman kailangan na bonggang-bongga ang sisimulan yung business. Siguro sa umpisa, pwedeng barya-barya lang ang kita. At least simula ay may kita ka. Okay, so, alright, a little bit of my own understanding there, di ba? Since pag nag-uumpisa tayo ng negosyo, ang iniisip lang lagi natin, wala akong capital para dyan. Hindi ko alam kung paano ko ba ito umpisahan dahil baka mamaya yung malaki kong okay ka lang. malaki kong pera biglang mawawala. Okay lang 'yon. Don't think of it in a negative way, right? The one that you need to think about is pwede naman yung maliliit lang muna to start para to test the waters. Hindi mo naman kailangan isang 50K, isang bonggahan. Paano ka naman kapag wala kang 50K? Paano ka naman kapag wala kang 100? Right? Kailangan mo mag-umpisa. 'Di ba? Ang sabi nga nila, bago tayo nagkaroon ng 1,000, 'di ba may piso. To start from the small things. Kung for example, the first day ang kita mo lang is let's say 20 peso, 30 peso. Okay lang 'yun, ngiti. There will be a day na okay ka din. Na magiging mas higit pa sa 20, baka 20,000, 30,000 ang kita mo sa isang araw. Okay? Next, our next one is, bago kayo pumasok sa negosyo, kailangan ipaghanda at pag-aralin nyo kung sino ba ang bibili at sino ang tatangkilik. So, bago naman talaga kayo mag-uumpisa ng negosyo nyo, syempre, alam nyo kung sino ba ang target na customers nyo. Right? Hindi lang, okay, magtitinda ako ng, let's say, rice. Sinong customers mo? Tapos, wala ka naman mga customer na pwedeng gawin doon. Right? You have to think of how are you going to plan your business well. Right? Kung saan ba yung magandang location. For example, let's say, the most easiest or common business na pwede mong gawin is, di ba, pag pumapasok ka sa trabaho, magluluto ka. Aalokin mo yung mga katrabaho mo. Uy, nagbebenta ako ng ulam. Let's say, 40 peso. Di ba, 40 peso ang ulam? 40 peso, no? May 40 peso na ulam lang. Right? So yun, yung mga maliliit na kita na yun, pwede na yun. Right? Start from something and then learn kung sino ba yung magiging customer nyo. How are you going to budget it down? Okay? Next, tandaan din na lahat na negosyo ay kailangan may sinasagot na pangangailangan, problema at kakulangan. Alright? Next is maging aware ka sa inyong paligid at tanungin ang sarili mo,
ano ba ang kinakailangan ng mga mamimili at ano ang presyong papasok sa kanilang budget. At tulad ng isang contestant natin, I think it's Miss Adelaida. So, ang story niya is napaka-inspiring. Kasi nag-start nga sila sa sari-sari store niya is yung mga kailangan ng mga kapitbahay niya. So, yung mga sabon, yung mga shampoo, yung talagang kailangan ng mga consumer niya. Hindi yung naglagay ka na dyan ng, anong tawag yun, yung mga sweets or anong tawag? Chichirya. Pero yung mga tao naman sa paligid mo, puro matatanda na. Ayaw na nila nun. So of course, you have to know your consumer. Ano ba ang kailangan nila? So yun lang. Now, then the next one would be, try to step in their shoes. Dahil hindi lang minsan ikaw ang mamimili din gaya nila. Kaya dapat na alam mo kung ano ang kailangan at mas praktikal, lalo na sa lumalalang pagtaas ng mga bilihin. Right? So ako din, di ba? Ako, based on my experience, na-shock ako sa kung magkano ang isang sako ng bigas ngayon. Dati, 950, nangaaway na ako. Bakit ganun kataas? Pero ngayon, kapag bumibili ka na ng bigas, parang 1.3, 1.5. Diba? So, kailangan maging ano tayo, right? Be practical. Alamin natin kung ano yung kaya ng budget ng mga tao. Pero hindi ka lugi. Kasi mamaya, benta ka ng benta, nalulugi ka pala. No, you have to check kung kaya mo ba at kaya din nila. Kasi doon pa lang, doon mo makikita na binabalikan ka na ng mga customers mo. Okay? Now, maging patas ka at matapat sa kita. Dahil pag #pusong-entrep ka, sure ako, napanalo ka. Alright? So, anybody else have a shout out? Wala pa. Okay, wala pa naman. Ang daming lang mga stickers. What you doing? Okay, may kisses. Alright. So we're going to go ahead and put our how to join for the mechanics para sa mga gustong sumali. How to join? Here's how. Step 1. Visit the official website www.mrmpopc.org of Mary Rose Media Production OPC to review the complete mechanics. Step 2. Make a 1 to 2 minute video, then message us directly on Facebook at MRMPOPC for details on how to upload your video. Step 3. Once submitted, wait for the link that we'll send so you can share it to your friends and families. Alright, so mag-shoutout din po tayo sa mga OFWs dito, sa mga Australia and sa UK. Alright, shoutout po sa inyo. I hope you guys are all feeling well. Okay, so thank you again everyone for joining us today. Kita-kits po tayo sa susunod namin mga episodes. Now remember to follow and hit like or love sa aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang bawat pag-click mo sa aming mga social media accounts ay malaking tulong, suporta at pagkakataon para maiangat ang mga micro-businesses dito sa bansa. Maraming salamat. Tandaan nyo, dito sa Puhunan Power at #pusong-entrep, panalo ka! Alright, so akala nyo tapos niya, di ba? Hindi pa. Okay, so for our trivia number 1, our winner is, ang ganda naman ng pangalan, Q Hayashi. Alright, congratulations! Okay, grabe. Okay, now, for trivia number 2, it's Hanagaki Kun.
Congratulations. Ang ganda ng pangalan. Okay, so for our third trivia, it is still Q Hayashi. Sabi ko sa inyo, dapat mabilis kayo sa susunod episode. Alright. Okay, so thank you so much again, everyone. Ito na talaga. Bye from us here in Puhunan Power and #Pusong Entrep.